Bigla namang nagising si Miko at ngayon nga'y kumakain na ng hapunan. Bigla niyang naalala ang babaeng bihag niya na nasa guest room. "Aling Edna," tawag niya sa matanda. "Bakit po, senyorito? Binigyan mo ba ng pagkain kanina ang bisita ko?" Tumangu-tangu lang ang matanda at halatang parang iiyak ito. "Oh, bakit ganyan ang itsura mo, Aling Edna?" Pagkapasok po kasi namin, sir, kanina sa silid niya ay maraming nakakalat na mga mamahaling figurines na nabasag. Tapos hindi po siya kumain. Gusto na lang daw niyang mamatay. Tapos hanggang ngayon po, hindi pa rin siya nagigising. Tulog pa rin po." Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Miko matapos marinig ang sinabi ni Aling Edna. "Hayaan mo siya kung ayaw niyang kumain. Kung gusto niyang mamatay, di ilibing." Naiirita niyang sagot sa matanda. Gayunpaman ay may bahagi sa kanyang isipan na gusto niya rin itong puntahan sa itaas upang suyuin. Ngunit ayaw niyang gawin yon. Hindi pa pinanganak ang babae na siyang magpapaluhod sa kanya. "Nasaan ako?" Mahinang tanong ni Jillian sa sarili nang magising siyang madilim ang buong paligid. Bumangon siya sa kama. Napangiwi siya nang biglang tumunog ang kanyang tiyan. Nakaramdam siya ng hapding sikmura. Naghahanap na ng makakain ng mga bulate niya sa tiyan. "Ouch!" Sambit niya nang sumagi ang likod ng mga kamay niya sa headboard ng kama nang bumangon siya. Sa kanya palang naaalala na nasa loob pala siya ng lungga ng lokong lalaki na nagkulong sa kanya. Sinuntok niya pala ang salamin kanina kaya nagkaroon ng sugat ang kamao niya. Bumaba siya sa kama at kinapa ang ilaw. Agad na lumiwanag ang buong paligid nang mapagtagumpayan niyang mahanap ang switch sa gilid ng pintuan. Malaki ang kanyang mga hakbang na tinungo ang maliit na table kung saan nilagay ng katulong kanina ang pagkain niya. Nasipa niya ang upuan nang makitang plato na lang ang natira. Wala na ang kanin at masasarap na mga ulam kanina na hinanda para sa kanya. Nagngingit ang kalooban niya. Alam niya na pakanana naman ito ng lokong yun. Talagang sinadya nitong hindi siya makakain para tuluyan na siyang mamatay. "Aha!" Muli na naman siyang napangiwi nang maramdaman niya ang muling pag-alboroto ng kanyang sikmura. Nagugutom na siya ng sobra. Hinahanap niya na ang pagkain. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob at bahagyang sumilip sa maliit na siwang nito. Nakita niya ang oras sa malaking antigong orasan na nakasabit malapit sa hagdan. Past midnight na, kaya wala ng tao na gumagala sa loob ng mansyon. Malamang ang mga katulong ay tulog na rin kapag mga ganitong oras. Parang magnanakaw na lumabas siya ng silid. Maingat ang kanyang mga hakbang nang bumaba ng hagdan at hinanap kung nasaan ang kusina. Agad siyang nadismaya nang wala siyang mahanap na pagkain. Para talagang nananadya ang lalaki. Talagang pinahihirapan siya ng lalaking yun. Binuksan niya ang laman ng ref. Nadagdagan ang inis niya dahil wala man lang natitirang pagkain na pwedeng initin. Kailangan pa niyang lutuin ang laman ng ref. Paano kung maabutan pa siyang nagluluto? Di mas lalo siyang hindi makakatakas. Umupo siya sa harap ng mesa na tubig lang ang iniinom. Sandali siyang nag-isip kung paano niya matatakasan ng mga gwardya sa labas ng gate. Alam niyang hindi hangalang masamang lalaking yun upang hindi pagsabihan ng mga gwardya na bantayan siya. Kailangan niyang kabisaduhin muna ang loob at labas ng mansyon na ito bago siya magpadalos-dalos sa kanyang desisyon. Hindi pwedeng basta-basta niya nalang gagalitin ang binata. Siya rin ang talo. Dapat ay makaisip siya ng magandang plano kung paano makakatakas dito. Hindi pa niya alam kung saan ang cellphone niya. Malamang itinago ng lokong yun. Baka nag-aalala na sa kanya si Jake, ang boyfriend niya. "Akala ko ba gusto mo nang magpakamatay? Isang araw pa nga lang na hindi ka kumakain, hindi ka na makatiis?" Napapikit siya nang marinig ang barito ng boses ng binata mula sa kanyang likuran. Pilit niyang pinakalma ang sarili. Nagbuga siya ng hangin upang mabawasan ang galit sa kanyang dibdib. Lumingon siya sa binata. Muntik pa siyang mahulog mula sa pagkakaupo nang makitang naka-boxer shorts lang ito at naka-white sando. "Ano ba yan?" Singhal niya sa binata at muling tumalikod dito. Napangiti din si Miko sa kanyang kasuotan sa katawan. Kunot noong hinarap niya ang dalaga na ngayon ay umiiwas ng tingin sa kanya. "Ano naman ang mali sa pananamit ko? Ngayon ka lang ba nakakita ng lalaki na naka-boxer short?" Mapang-uyam niyang tanong sa dalaga. "Masyadong pangit ang suot mo. Diyan ka na nga. Nakakahiya naman sa'yo."
Sagot niya sa binata at agad na siyang tumayo upang talikuran nito. Wait! Ouch! Halos magkasabay pa nilang wika sa isa't isa. Napangiwi si Jillian na biglang hinawakan ng binata ang kamay niya upang pigilan siya sa pag-alis. Ganun nila ang pagsulubong ng dalawang kilay ni Miko. Nang masapon ng kanyang kamay, ang natuyong dugo mula sa kamao ng binata. Tinignan niya ito. Napailing na lang siya dahil sa mga sugat na tinamo ng kamao nito. Ganito ba talaga siya kapag naiinis? Sinasaktan niya ang sarili niya? Sa loob-loob niya, nakaramdam siya ng awa sa dalaga. Kung tutuusin, pwede na niya itong pakawalan. Ngunit may bahagi sa isipan niya na hindi niya maintindihan kung bakit gusto pa niya itong manatili sa tabi niya. Teka, saan mo naman ako dadalhin? Kinakabahan na tanong ng dalaga nang makitang hinila ng binata ang kabilang kamay niya na walang sugat at dinala siya sa isang silid. Nilibot ng kanyang mga mata ang kabuuan ng silid. Agad niyang napansin ang isang malaking kama at stretcher sa loob. May mga iba't ibang uri ng gamot at gamit na karaniwan niyang nakikita sa ospital. Doktor ka pala. Nakita niyang ngumiti ang binata dahil sa sinabi niya. Agad siyang na-mesmerize nang lumitaw ang malalim na dimple nito na siyang nagpadagdag sa kagwapuhan niya. Pakiramdam niya ay biglang lumakas ang tibok ng kanyang puso nang pilyong humarap ito sa kanya. No, cardiologist ang kambal ko. Siya ang nakaisip na maglagay ng maliit na klinik dito sa bahay bakasyonan namin. Sagot nito sa kanya habang kinukuha ang gamot mula sa medicine cabinet. Umupo ka. Mahinang utos nito habang pinapaupo siya sa couch. Tumalima rin siya sa sinabi nito. Napabaling ang kanyang tingin sa malaking larawan ng magandang babae na nakasabit sa wall. Nakasuot ito ng puting damit. Magkamukha sila ng binata. Pinagkaibahan nga lang dahil wala itong dimple sa pisngi. Napaisip siya. Hindi niya inakala na babae pala ang kambal nito. Nasaan naman ang kambal mo? Curious niyang tanong sa binata. Sa New York, kasama ang iba pang mga kapatid ko. Bali walang sagot nito bago umupo sa tabi niya. Mga kapatid? Ibig sabihin ang dami niyo? Nagugulat niyang wika sa binata, dahilan upang mapangiti ito. Oo, masyadong mahal ni daddy ko si mommy, kaya dumami kami. Malokong sagot ng binata, habang nililinisan ng sugat sa kamay ng dalaga. Ouch! Sambit ng dalaga, nang makaramdam ito ng hapdi dahil sa alkohol na pinahid niya. Oops, sorry. Agad din itong sagot. Nagulat pa ang dalaga nang masuyong hinipa ng binata ang sugat sa kamay niya. Ngayon niya lang napansin na may nakatagong kabutihan din pala ang demon beast na to. Hindi niya alam kung bakit mayroong bahagi sa puso niya na gustong titigan ito. Kung hindi lang siguro demonyo ang pag-uugali nito, sigurado siyang kahit siya ay pipila din, katulad ng ibang mga babae na gustong makuha ang atensyon nito. Natigil din si Miko sa kanyang ginagawa nang mapansin niya na nag-sorry siya sa dalaga. Mabilis niyang nilagyan ng bandage yung kamay nito at agad nang tumayo. Muli na naman siyang nagseryoso ng mukha niya at naunang lumabas ng silid. Habang palabas siya ay kinakapa niya ang sarili. Napapalambot na ba ng babae ang puso niya? Mabilis namang sumunod ang dalaga sa binata upang humingi sana ng pagkain bago pa mag-iba ang mood nito. Ngunit nagulat siya dahil sa kusina ito dumiretso. Umupo siya sa upuan sa harap ng mesa at nagbasid lang sa ginagawa ng binata. Hindi niya alam kung anong niluluto nito. Nahiya naman siyang magsabi na nagugutom na siya at gusto niyang humingi ng pagkain. Baka sungitan lang siya. Nakaramdam nga siya ng pagkainip dahil ilang minuto na ang nakalipas. Parang hindi pa rin ito tapos sa kanyang ginagawa sa kusina. Akmang tatayo na sana siya nang maamoy niya ang sarap ng amoy ng chicken steak. Napalunok siya ng laway na bumalik mula sa pagkakaupo. Mas lalong nanuot ang sarap ng amoy nito nang ilapag ng binata ang kanyang niluto sa harapan niya at may kasama pa itong kanin. Para sa akin ba to? Nahihiya niyang tanong sa binata. Hindi, para sa akin. Nakita mo nang ang nilagay ko sa harapan mo, di ba? Sarkastikong sagot nito sa kanya. Ang sungit naman. Parang nagtatanong lang eh. Baka mamaya pag kinain ko to, sakalin mo ko. Napakadaldal mo talaga. Akala ko ba nagugutom ka na? Ano ba talaga ang problema mo? Naiirita niyang tanong sa dalaga. Sinimangutan lang siya nito at mabilis na kinamay ang pagkain
dahilan upang mapaawang ang mga labi niya. Napakamot siya sa batok. Ganyan ka din ba kapag nasa bahay niyo? Hindi ka man lang naguhugas ng kamay bago lantakan ng pagkain? Sita niya sa dalaga, dahilan upang mapatigil ito sa pagsubo. Tinignan siya nito ng parang bata at binalik ang pagkain sa plato. Lihim siyang napangiti nang makita na parang tuta itong pumunta sa lababo at naghugas ng kamay. "O, naghugas na ako. Pwede na ba akong kumain?" Nagmamaktol nitong tanong sa kanya. Halatang naiinis dahil nabitin ng kanyang pagkain. Tipid niyang sagot dahil nahahalata niyang gutom na talaga ang dalaga. "Dahan-dahan lang sa pagkain, baka mabulunan ka. Paano kung may lason yan? Di madali kang natigok." Parang gusto na talagang suntukin ni Jillian ng lalaking kaharap niya dahil lahat na lang ng kilos niya ay binabantayan ito. Hindi niya na lang ito pinansin. Nagpatuloy na lang siya sa pagkain. Aaminin niyang nasarapan siya sa niluto nitong adobo. Ayaw man niyang ipahalata, ngunit nadadaig siya ng kanyang gutom. Naparami siya ng kain at halos wala nang natirang ulam sa plato niya dahil inubos na niyang lahat. "Siya nga pala, anong tinapos mo?" Seryoso nitong tanong sa kanya. "Hindi ako nakapagtapos." Tipid niyang sagot. "Huwag kang magsinungaling, business management ang tinapos mo." Napasimangot siya sa tinura ng binata sa kanya. Alam na pala nito bakit pa nagtatanong. Teka, bakit niya nalaman? Sa loob-loob niya. "Simula bukas, sa opisina na ang trabaho mo." Muntik pa siyang mabulunan ng tubig nang marinig ang inutos nito. Nandilat ang kanyang mga mata na tumingin sa binata. "Hindi pwede, may trabaho ako." Naiirita niyang sagot sa binata. "Alam ko. Sa Monolithic Engineering Services ka nagtatrabaho. Hindi ka nababalik doon. Simula bukas, ikaw na ang bagong sekretarya ko." Padabog niyang nilagay ang baso sa mesa. Gusto niyang tumutol sa sinabi ng binata. Galit niya itong pinukulan ng masamang tingin. Hindi niya alam kung paano nalaman ng lalaking to ang personal background niya. "Hindi, ayoko mag-resign sa trabaho ko. Maghanap ka ng personal secretary mo kung gusto mo. Ayoko magpahawak sa'yo. Ngayon pa nga lang, hindi na tayo magkakasundo. Tapos may bala ka pang kunin akong personal secretary mo? Never." "Pumili ka. Magre-resign ka sa trabaho mo at maging personal secretary ko. O hindi ka aalis sa trabaho mo, ngunit mananatili kang nakakulong dito sa bahay." Nakuyom ni Jillian ang kanyang kamao. Parang gusto na naman niyang lumabas sa balat niya. Bakit ba ang hirap kausapin ng lalaking to? Sa lahat pa naman ng ayaw niya, ang dinidiktahan ng buhay niya. Bumalik siya mula sa malalim na pag-iisip nang marinig muli ang sinabi nito. "Huwag mo nang pag-aksihan pa ang mag-isip. Wala ka naman ding silbi dahil desisyon ko pa rin ang masusunod." "No, mas gugustuhin ko pang manatili dito sa bahay mo na nakakulong kaysa makasama ka araw-araw at walang ibang ginawa kundi maging sunod-sunuran sa'yo na parang puppet mo." Agad siyang nasindak nang hinampas ni Miko ng malakas ang ibabaw ng mesa. Galit itong tumayo at nanginginig na sinakal siya. "Bakit ba ang hirap mong mapasunod sa gusto ko, ha? Baka nakakalimutan mo. Simula nang binenta ka ng iyong ama, ay pag-aari na kita. Sa ayaw at sa gusto mo, susundin mo ako. Kung gusto mong mabayaran ng malaking utang ng iyong ama. Dahil kung hindi..." "Dahil kung hindi, ano, ha? Papatayin mo ako? Sige, tutulungan pa kita." Biglang nagsulubong ang kilay ni Miko nang marinig ang sinagot ng dalaga. Agad siyang natigilan nang makitang mabilis sa mga kamay nito na kinuha ang slicing knife na ginamit niya kanina sa paghiwa ng chicken. Akmang gigilitin na ng dalaga ang pulso niya sa kamay nang mabilis niyang inagaw ang slicing knife sa kamay nito at tinapon sa kung saan. Matagal silang nagkatitigan na dalawa. Walang ni isa sa kanila ang nagsalita. Halata sa mga titig nila ang galit sa bawat isa. Dahil nanggigigil si Miko sa sobrang pagtitimping galit niya sa dalaga, muli na naman niya itong sinibasib ng halik na may kasamang parusa. Nahulaan naman ng dalaga ang tumatakbo sa isipan ng binata. Kaya agad niya itong pwersahan na tinulak bago pa man siya nito mahawakan ng mahigpit. Nanginginig ang katawan niya na sinampalang binata. Natauhan naman siya sa kanyang ginawa nang makita na nag-uusok sa galit ang kanyang kaharap. Mabilis siyang tumalikod dito at patakbo na tinungo ang silid niya kanina. Mabilis niyang sinara at nilak ang pinto.
bago pa man ito makapasok sa kanyang silid. Nagbuga siya ng hangin habang nakasandalang likod sa pintuan. Sobra ang kaba na naramdaman niya. Muntik na siya kanina. Mababaliw na yata ako kapag tumagal pa ako dito. Madalas na akong sinusumpong ng tantrums ko. Humihingal na usal niya sa kanyang sarili. Jillian, buksan mo ang pinto! Narinig niyang sigaw ng binata sa labas ng pintuan. Napapikit siya nang maramdaman niya ang lakas ng pagsipa nito sa pinto. Kapag nagpumilit kang pumasok dito, itutuloy ko ang pagpapatiwakal. Balik niyang sigaw kay Miko. Ilang minuto pa siyang nakaramdam sa maaaring gawin ng binata. Ngunit kalahating oras na ang nakalipas, wala pa rin siyang naramdaman ng mga galaw sa labas ng pinto. Umalis na kaya siya? Tanong niya sa sarili. Samantala sa bahay ng mga Del Mundo, mahigit 1 oras na ang lumipas. Ngunit hindi pa rin tumitigil sa pagwawala si Gemma. Kahit mga magulang niya ay walang nagawa, kundi ang tignan na lamang siya habang hinahagis ang lahat ng mga kagamitan na madadampot niya sa loob ng kanilang bahay. Alauna na ng madaling araw nang dumating ito mula sa Twilight Disco Bar na palagi niyang pinupuntahan tuwing gabi. Sa tuwing umuwi siya ay palaging si Jillian ang hinahanap niya upang magtimpla ng kanyang kape. Tuwang-tuwa siya kapag ang kapatid niya ang inuutusan niya. Subalit nagtaka siya dahil ngayong gabi ay hindi niya na nakita si Jillian. Agad niyang tinapon ang kape nang mapansin na katulong nila ang nagtimpla nito para sa kanya. Gemma, anak, tigil na. Tama na yan. Huminahon ka. Naubos mo na ang lahat ng mga gamit natin sa loob ng bahay. Saway sa kanya ni Mayor Lucas habang dahan-dahan na lumalapit sa kanya. Kasalanan mo to, Daddy. Bakit si Jillian pa ang pinili mo para ibenta doon kay Miko? Alam mo naman na matagal na akong may gusto sa kanya. Singhal ni Gemma sa ama at hinagis muli ang vase na dinampot niya mula sa center table ng kanilang sala. Anak, pwede naman nating puntahan mamaya si Boss Miko at sasabihin ko sa kanya na ikaw na lang ang ipalit kay Jillian. Kung alam ko lang na gustong-gusto mo ang halimaw na yun, ay di sana'y ikaw na lang ang binigay ko dahil ayaw naman ni Jillian sa kanya. Siguraduhin mo lang na papayag si Miko dahil kung hindi, tatapusin ko talaga ang babaeng yun. Kumukulo talaga ang dugo ko sa kanya. Oo, sige anak, pumasok ka na sa kwarto mo at magpahinga. Mag-uusap pa kami ng daddy mo. Agad namang tumalima si Gemma at pumasok na sa kanyang silid at padabog na sinara ang pinto. Galit na binalingan ni Myla ang asawang alkalde, na ngayon ay namamawis na sa sobrang pagkabalisa. Naramdaman niyang hindi nito kaya na pakiusapan si Boss Miko. Lucas, bakit ka na naman nangako sa anak mo? Gayong hindi mo pa alam kung papayag si Boss Miko sa gusto mong mangyari. Susubukan ko pa rin, Myla. Baka sakaling papayag din siya. Baka sakali? Lucas, nakalimutan mo na ba? Malaki ang kasalanan ni Gemma dahil pinatay niya ang tauhan ni Boss Miko. Alam mo, kasalanan mo rin to eh. Hinahayaan mong magdala ang anak mo ng armas kahit saan. Tignan mo ang nangyari. Di sumasakit ang ulo natin ngayon. Myla, pwede ba huwag mo kong sigawan? Hindi na ako makapag-isip ng maayos dahil sa kakangalngal ng bunganga mo. Kaya ako pumayag sa anak mo na siya ang ipalit natin dahil matagal na silang magkakilala ni Boss Miko. May posibilidad na mapapayag natin siya dahil si Gemma naman talaga ang dapat magbayad ng kasalanan niya. Ano? At ipapahamak mo ang anak natin? Kilala ang lalaking yun sa pagiging halimaw. Sa tingin mo ba, hindi niya pahihirapan si Gemma? Ganon din yun, Myla. Anak din natin si Jillian, kaya walang pinagkaiba kung ipalit natin si Gemma sa kanya. Malaki ang pinagkaiba, Lucas, dahil may sakit sa puso ang anak nating si Gemma. Samantalang si Jillian, wala siyang sakit. At isa pa, kaya niyang lumaban kung pinahihirapan siya ni Boss Miko. Hayaan mo na muna ang desisyon ko, Myla. May iba pa akong plano. Kapag nagawang palambutin ni Gemma ang puso ni Miko, magiging mayaman na tayo. Nagpupuyo sa galit si Myla dahil hindi na niya mababago pa ang desisyon ng kanyang asawa. Samantala, nagising si Jillian dahil sa mga magkakasunod na putok na nagmula sa labas ng mansyon. Muli na naman siyang nasindak dahil sa mga putok. Mabilis siyang bumangon at sumilip sa bintana ng kanyang silid. Agad niyang tinakpan ng kanyang dalawang kamay ang kanyang bibig upang pigilan ang sarili na mapasigaw. Halos lumuwa ang kanyang mga mata nang makita ang dalawang lalaki
na nakahandusay sa lupa. Samantala ang dalawang lalaki pa ay nakaluhod habang nakatali ang mga kamay sa kanilang likuran. Sa harapan nilang dalawa ay nakatayo si Miko na may hawak na armas habang nakatutok ito sa kanilang ulo. Sa tabi nito ay nakatayo ang kanyang underboss na si Noah at may hawak itong patalim. Boss Miko, maawa po kayo. Nagsasabi po ako ng totoo. Sino ang nag-utos sa inyo na sunugin ang isla ko, ha? Sagot! Nang makitang hindi pa rin sumasagot ang lalaki, ay muling pinaputukan ni Miko ang lalaki. Napapikit si Jillian dahil sa nasaksihan ng kanyang dalawang mata. Nanginginig ang kanyang buong katawan at hindi niya namalayan ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Anong kapalaran na naghihintay sa kanya sa piling ng lalaking to, na kahit kaunting awa ay walang natira sa puso nito. Muli siyang nagdilat ng kanyang mga mata at nakita niyang ang isang lalaki naman ang tinutukan nito ng armas. Boss, wag po ako. May mga anak po ko. Aamin na po ako sa inyo, boss. Wag niyo lang po akong patayin. Umiiyak na wika ng lalaki na nasa 35 lang ang edad. Magsalita ka! Sigaw ni Miko at halatang naubusan na ito ng pasensya. Si Neil Villarosa po. Ganoon na lang pagkasindak ni Jillian nang marinig ang pangalan ng kanyang nobyo. Nagtataka siya bakit siya ang itinuturo ng lalaking to na mastermind sa pagtangkang pagsunog sa isla. Mabilis ang kanyang mga hakbang na lumabas ng kanyang silid at patakbong tinungo ang kinaroroonan ni Miko. Sandali! Gusto ko siyang makausap! Agad na nagkasalubong ang dalawang kilay ni Miko nang marinig niya ang sigaw ng dalaga. Galit niya itong binalingan. Sinabi ko ba sa iyong lumabas ka? Bumalik ka sa loob. Singhal niya rito at sinanyasan si Noah na dalhin ng dalaga sa loob ng mansyon. Subalit hindi hinayaan ni Jillian na mahawakan siya ni Noah. Bagkus ay humarap pa siya lalo sa lalaki na nakaluhod at tinanong niya ito. Bakit binanggit mo ang pangalan ni Neil? Kilala ko ang boyfriend ko. Kailanman hindi niya magagawang utusan ng mga taong katulad mo na gumawa ng masama. Napatingin sa kanya ang lalaki at tumawa ito ng nakakainsulto. Nagkakamali ka kung ganun. Dahil kung masama si Boss Nico, mas masama si Boss Neil. Siya ang nag-utos sa akin upang sunugin ang islang to. Dahil galit na galit siya kay Boss Miko. Hindi totoo yan. Mabait ang boyfriend ko. Hindi niya magagawa ang sinasabi mo. Nang makita ni Miko na parang lalabas na naman ang tantrums ni Jillian, agad niya itong binuhat na parang bata at sinampay muli sa kanyang balikat. Binalingan niya si Noah nang makahulog ang tingin. Ikaw na ang bahala sa kanya. Siguraduhin mong makakarating sa boss niya ang mensahe. Agad na niyang tinalikuran si Noah at bumalik sa loob ng mansyon. Sandali, bitawan mo ako. Ano ba? Kahit anong sigaw ni Jillian, parang walang narinig si Miko. Patuloy pa rin ang kanyang mga hakbang patungo sa kanyang silid. Galit niyang hinagis ang dalaga sa kanyang kama. Hindi niya alam sa kanyang sarili kung bakit naiinis siya sa tuwing binabanggit nito kanina ang kanyang boyfriend. Mas lalong kumukulo ang dugo niya dahil pinagtatanggol pa talaga nito ang kanyang boyfriend sa harapan niya. Namumula ang kanyang mga mata sa galit na tumingin sa dalaga habang nakaibabaw siya rito. Bumaba ang kanyang tingin sa nakaawang na mga labi nito na parang kay sarap halikan, ngunit nanggigigil siya at gusto niya itong parusahan. Why do you always measure my patience, woman, ha? Madiin niyang pagkakasabi sa dalaga. Langhap na naman ni Jillian ang nakakahumaling na fresh aroma na nanggagaling sa hininga nito, lalo pat ilang inches lang ang distansya sa pagitan ng mga labi nila ng binata. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Singhal niya rito at pilit ibinabaling ang kanyang ulo upang iwasang muli ang mga mapagparusang halik ni Miko. I don't want to hear your boyfriend's name come out of your mouth again. Since I bought you, you're already mine. Only mine. Hindi pa man siya nakasagot, ay agad na nitong tinawid ang pagitan ng mga labi nila. Akala na Jillian, isang mapagparusang halik na naman ang ipapatikim nito sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan na isang napakasarap at hindi malilimutan na halik ang ginawad nito. Dahilan upang sa unang pagkakataon, nakalimutan niyang lumaban. Mas lalo niyang ninamnam ang sarap ng mga halik nito na kahit sinong babae ay gustong matikman. Ang dahan-dahan na halik sa umpisa ay mas lalong lumalim nang maramdaman ni Miko na gumaganti na rin ang dalaga sa mga halik niya. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagpapalitan ng halik,
Muli na naman niyang naalala ang boyfriend nito. Kaya niya kinagat ang labi ng dalaga bago ito binitawan. Napaawang ang labi ni Jillian nang matauhan siya. Sandali silang nagkatitigan ng binata at kapwa nag-uusap ang kanilang mga mata. You don't know what you got yourself into, woman. Because from the moment you lay down in my bed, you admitted that you were ready to be my wife. Just let me know that you are the only woman who entered my room, which was supposed to be for my future wife. Matapos sabihin niyon, ay agad nang lumabas si Miko sa kanyang silid at iniwan niya sa Jillian na hanggang ngayon ay nakatulala pa rin habang nakatingin sa kawalan. Ngayon palang nahimasmasan si Jillian nang marinig niya ang padabog na pagsara ng pintuan sa silid ni Miko. Nagbuga siya ng hangin, pilit pinapakalma ang sarili. Hindi niya alam kung paano nakontrol ni Miko ang tantrums niya kanina. Nadadarang siya sa sarap ng halik nito at kahit ngayon, ramdam niyang nalulunod pa rin siya sa ulap. Bigla siyang napabalikwas ng bangon nang maalala ang sinabi ng binata bago lumabas ng silid. Did he say, wife?